Eh ano naman yun kung pangit ang mga pangasawa ng kapatid mo? Nagtanong ka pa. Alam mo naman kung ba't niya ginagawa to eh. Ano, hindi dapat matuloy itong plano niya magpakasal eh. Hindi sila dapat magkabati ni Papa. Ayokong magkaroon ng kahati sa manang. Wala ito, wala. Ano? Sinusumpong lang kasi yung migraine ko eh. Okay lang. Kunin ko na yung gamot niya, sundin lang. Carlos Miguel? Alam mo, mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Gusto ko palagi kayong dalawa masaya. Kaya, kung minsan, kahit na mali, wala akong magawa. Kasi, iniisip ko palagi yung kapakanan ninyong dalawa. Bakit ganyan kayo magsalita sa akin yan? Wala ito. Kasi masakit kasi yung migraine ko. Ang sakit kaya... Kunin mo na yung gamot ko. Sige, kunin mo yung gamot mo, ha? Sige. Kamusta na yung meeting mo? Guess what? Si Agnes Consuelo Villavicer, isa sa mga bagong amo ko. Tanggihan mo ang trabaho yon. Ayoko kasama ng babaeng yon. Too late. Tinanggap ko na yung trabaho. Besides, nakakaya sa papa mo at tinamdam mo. But don't worry, hindi na ako papaloko sa babaeng yan. Bakit ka naman pumayag kay Don Ramon na dito rin magtrabaho si Vladimir? Simon, iba ang trabaho sa personal kong buhay. And besides, marami na rin akong atraso kay Vladimir. Pati ba naman trabaho ay pagkakait ko sa kanya? Sabihin mo, gusto mo lang siya makasama. Good point, Simon. Tama ka. Oo, gusto ko siya makasama. Para mabigyan ako ng chance na nakita ulit si Jimboy. Talaga po? Makakatagbahan niyo na po si Tita Consuelo? Oo. Pwede po ako sumama sa office niyo? Kasi po, gusto ko po siya makita. Ba't mo naman siya gusto makita? Eh kasi po, mabait po siya eh. Tsaka po, kagabi na naginip po ako na hinayak niya daw po ako at kinikis. Hello? Hello, ate. Oh, Olga, napatawag ka. Ate, alam na ni Mama ang totoong pagkatao ko. Basta yung interview mo sa US Embassy. Okay naman po. Kaya lang hindi ko ho sila gaano naintindihan dahil masyadong slang yung mga Amerikano. Wait, siya nga pala. Anong natapos mo sa pag-aaral? High school lang po. High school? Nasaan ba ang mga magulang mo? Wala na ho. Matagal na silang patay. Hi, Mom. Ano ka ba naman, Apollo? Kanina pa kami dito naghihintay. Sabi mo, sandali lang yung meeting mo. Anong oras na ba? Mama, sorry talaga eh. Gusto ko man na umalis sa meeting, di talaga pwede. By the way, Ma, sana si Yvonne? Nag-CR lang.
Father. Hi, Yvonne. Wow! Ma, ang ganda niya. Saan naman ho pumunta si Gilbert? Hindi ko alam, Leroy. Mabuti pa, bumalik ka na lang. Hindi na, hintayin ko na lang ha. Cecilia? 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 Gilbert? Cecilia, na-release na ang US visa mo. Makakalit sa tayo papuntang Amerika. Consuelo, bakit naman hindi mo sinabi sa akin kaagad yung tungkol kay Olga? Alam mo naman na pabor ako sa kanya. Alam ko yun, Doña Victoria. Pero, pinoproteksyonan ko lang naman yung kapatid kong si Olga. Pero yung si Cecilia, yung totoong Cecilia, siya ba yung sumugod dun sa party ni Olga? Oo, siya nga yun. Pero wala na siya. Patay na siya. Patay na? Paano namatay? Doña Victoria, huwag na natin dito pag-usapan yun. Ang problemahin natin ngayon ang anak mo, si Jose Enrique. Problema ko rin nga yan. Hindi ko gusto na nangyayari sa kanilang dalawa. Pero Consuelo, ano naman ang magagawa ko? Alam ko yun, Doña Victoria, pero huwag mo naman sanang intayin na ibang tao pa ang makapagpapahiwalay sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Matatagalan ba ang surgery kay Cecilia, Doctor? Depende ho yan, Mrs. Alameda. Pero I can assure you na hindi ko pababayaan si Gilbert, lalo na si Cecilia, habang sila'y nasa Amerika. Good. I needed that assurance. Thank you, Doctor. Wala nga naman po. Gilbert, Yes, ma. be careful. I will. Cecilia, good luck. Oh, baka ma-late tayo. Let's go, Gilbert. Hey, don't worry, ma. Hmm. Parati ako tatawag. Cuidado, hijo. Sige. Sige ba? Tawag natin. Ako, sana naman maging matagumpay ang operasyon kay Cecilia. Sana nga. Siya lang ang aking pag-asa. Alam mo, Victoria, ilang araw nang hindi umuwi dito yung anak mong panganay. No? Mabuti na rin na wag na muna siyang umuwi dito. Kung magsalita ka, parang hindi mo namimiss yung anak mo. Ramon, anak natin! At saka namimiss ko rin siya. Kaya lang gulo lang ang dala niya rito sa atin. Anong ibig mo sabihin? Guluhin niyo itong bahay na to, ah. Palabasin yung pinasok at pinagnakawan.
bang gusto mo ipagpili? Siguro, bago mo ako patayin, dapat siguro malaman mo na may sinulat ako sa isang papel tungkol sa itinatago mo ni Olga. Nilagay ko sa safety deposit box ng bangko ko. Ibiniling ko doon na kapag may nangyari sa akin o kapag mamatay ako, ibigay lahat sa kapatid ko yun, na si Carlos Miguel. Kaya ngayon, pwede nyo na akong patayin. Para malaman na ni Carlos Miguel. Ano? Patayin mo na ako! Ano ba talagang gumugulo sa isip mo, Victoria? Sa phone pa lang, hindi mo na masabi-sabi. Pati ba naman dito? Darling, nalilito kasi ako eh. Naguguluhan ako. Meron akong kaibigan, magkapatid. Niloko nila ako. Nagplano sila ng hindi ko alam, magmuka akong tanga. Alam mo, Victoria, kung ako ikaw, magagalit ako sa magkapatid na yan. Siyempre, nasira yung trust mo. Pero nag-explain naman yung isa sa kanila eh. Kaya lang, darling, nung mag-sink in sa akin, parang hindi ko matanggap eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naku, Victoria, hindi dapat pagkatiwalain ng mga ganyang klaseng tao. Hindi ka dapat makikipagkaibigan sa mga ganyan. Kaya kung hindi mo matanggap ang ginawa nila, pues dapat magalit ka. Excuse me, Mama. Nakahanda na ho yung merienda sa lamesa. Umalis ka nga sa harapan ko. Sige na, susunod kami. Sige na! Pare, laki talaga pinagbago ni Yvonne. Nung huling kita ko dyan, ang taba talaga nan. Tapos ma-pimples pa eh. Ngayon, ibang klase, sexy. Talaga? Pisay. Mukhang tinamaan ka talaga sa kanya, eh. Sinabi mo pa, talagang in love ako doon. Super. Teka. Paano nga pala yung usapan niyo ni Esme? At naniwala naman kayo. Tinatakot lang kayo noon. At kung totoo nga na may iniwang kasulatan si Jose Enrique para sa asawa mo, at kung mabasa ito ni Carlos Miguel, naisip mo na ba kung ano mangyayari? Di nasira ang lahat ng plano. So hahayaan niyo na lang ako babuyin ng hype na yun. Pagtiisan mo na muna. Pagtiisan? Sige, pagtitiisan ko. Pero tay, sinasabi ko sa inyo, lagot yan Jose Enrique yan. Pagbabayaran niyan lahat ng ginawa niya sa akin. Alam nyo, hindi ako natatakot sa Yvonne na yan dahil ayaw siya ni Apollo. Diba? Bigo siya. At etong kagandahan ito, itong mukha na ito, ito ang nagwagi. Ano ba? Ay, umaya na kayo. Umalis muna kayo. Dito na nga kay Honey Fi. Magkita tayo mamaya? Hello? Esme, sa harapan ni Mami yan, okay? Okay, fine. Oh, nakausap mo na ba si Yvonne? Sinabi mo na ba sa kanyang ayaw mo siya? Hindi. Nagbago isip ko. Kaya nga, Esme, kalimutan na natin tong pagkukunwari natin bilang mag-boyfriend tayo. Usapan natin. Hindi natin gawin yun. Kasi gusto ko na si Yvonne eh. Alam mo, Esme, in love ako sa kanya. Mahal ko na ata siya eh.
Esme! Ayun pa. Jose Enrique. Hmm? Ito na. Thank you. Baka hinihintay ka na ni Carlos Miguel. Hindi, hayaan mo siya maghintay. Ano mo, Jose Enrique? Gusto ko magkasama pa tayo. Alam mo, Olga, natutuwa ako ngayon. Dahil nararamdaman ko na tinatanggap mo na ako. Hindi ba sabi ko rin naman sa inyo na balang araw, matututunan mo din ako mahalin. Alam mo, hindi nga ako makapaniwala eh. Pero, natutunan na nga kitang mahalin. Oh, eto na kape ninyo. Ay, salamat. Oh, Mama, nandito lang naman pala kayo. Kanina pa kayo nahanap sa akin ni Papa. Ay, magdahilan ka na lang dyan. Sabihin mo rin sa bahay ako ng tita Maggie mo. Ay, naku naman, Mama. Umuwi na kayo para hindi na akong kinukulit. Saka, ba't kayo pa nag-aasikaso dito? Ayan, yun na si Manang Mona. Hindi pwede yan. Hindi mo ba alam? Ngayon ang dating ng kuya mo, si Gilbert at saka si Cecilia. Oh. Matagal ko tong hinintay, Gilbert. Dahil ito na ang simula ng paghihiganti ko.